Good day mga ka-cooking. Here again, Master Cooking naman nyo will present to you a new recipe that will also use during Christmas. Ano po? So, malapit na po ang Christmas. So, si Master will continue to a lot of recipe, preparing you to learn more about recipe for Christmas preparation, yung mga Noche Buena natin. Si Master din po, in the next several episode, I will going to also to demonstrate, papakita ko rin po sa inyo, and of course, afterwards, I will show you the finished product, how to cook mga hamon, po, mga ham, special ham. Marami pong proseso yan, yung mga ham na yan. You need to marinate it. Ibabawat mo po yan ng almost 2 weeks bago nyo po yun maluto. So, ganyan po mitikuloso ang ating ham, special ham. For today, we're going to cook the lasagna, baked lasagna. So, baked beef lasagna. So, before anything else, of course, patiin muna natin yung mga nanonood sa ating ngayon, watching 26.8 KGNG Las Vegas. Have a good day po sa inyo lahat, mga ka-cooking, mga ka-Pinoy sa Las Vegas, watching now, Roku TV, the Amazon Fire TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa Vimeo, the WCE TV apps, Facebook Live o Film TV, by the way, NGO TV Network, our station, my station, is have a collaboration with PhilAm TV. Kaya po tayo na-extend ng mga watchers, mga taga-subaybay dyan sa Las Vegas, dyan sa buong US at Canada. So, ganun din po, we would like to greet those watching YouTube PhilAm and NGO TV, the Sky TV, the Asian TV Network, of course, Vega Plus TV, and the www.philam TV Network US, yung mga nanonood po sa mga kanya-kanyang apps, sa mga kanya-kanyang cable channel. And advanced greeting na rin po sa all watcher of Mindanao Network sa Pilipinas po. Under na rin po tayo, napapanood na rin po tayo ng live streaming sa Mindanao Network. Ano po? And of course, yung local channel natin sa Sky TV, marami na rin po tayong watcher sa Sky TV. So mga ka-cooking, for today, I said, we were going to cook baked lasagna. So, it's a simple cooking style, pero po, maproseso pa rin. Ano po? First of all, mga ka-cooking, prepare muna natin yung ating ito po. I'll show you. Yan. So, kailangan po muna natin magpakulo ng water. Ayan. Mga ka-cooking. Kailangan natin ng water. Nilagyan natin ng konting oil para po mamaya hindi siya po maninikit pag nilatag natin sa tray. I think I need a scissor. Ayan. Kuha tayo ng masarap na lasagna. So, just to see the process, mga ka-cooking, you need to boil a water. Kailangan po siya kumukulo. Hindi po pwedeng hindi po kumukulo dahil maglalapsak po yung ating noodles. Yung lasagna wrap. Ayan, nakaka-cooking.
We need to cut one by one to make sure kasya po siya sa ating tray. Yan. So, ilan layer? How many layer we're going to do? 1, 2, 3, 4 layers. We got to be 4 layers, mga kakuking. Ayan. So, each layer will make like 1 layer is 3 pieces. So, we need about 9 pieces of this okay. Good siya. Yan. Amang malapit na po kumulo ang ating water. Malapit na mag-boil. I hope everyone is enjoy watching, lalo na po dyan sa Vegas. Ano po, as far as my friend message, marami raw po sa Vegas ang mga Pinoy na mahilig magluto. Kahit naman po ako during my time when I'm far away in Cayman Island, ano po kami dun bahay, office lang. Kaya pagdating sa bahay, I love to cook. Kasi una-una, very expensive po yung when you eat outside. Masyado pong expensive. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Good na po tayo, mga kakuwing. Yan. Gawin natin 9 plus 3, 12. Sana lang. Okay. Tara, cooking. Pwede na yan. Medyo kumukulo na yung ating water. Yan. Meron akong, I'll tell you a short story about my friend. Yung friend ko, talagang he loves to cook. Talaga. Kahit na hindi masarap magluto, gustong-gusto niya magluto. Sabi niya ngayon sa akin, aralin ko nga isang magluto nung yung nakain daw niya sa hotel, yung baked lasagna. Wow, sabi ko, ayos yan ah. So, to cut the story, nagluto siya. He bought this one. Tama ang proseso niya. Tama yung rekado niya. This one, the beef, meron pa siya nilagay na mushroom Ha? Tapos may tomato sauce, tama lahat. Ito na ngayon, along the way when he is cooking. Kinuha niya yung tray. Binusan niya yung tama yun na niluto niya yung beef. Niluto niya yung beef. Kasi tinanong ko siya paano nangyari. Hindi ko po makagat yung baked lasagna. Nakain ko lang yung beef. Ang ginawa niya pala,
She put this one on the tray. Inilayering sa tray, tapos nilagyan ng beef. Tapos, yun uli, lagyan ng beef, tapos cheese. Yan. Tama yung proseso. Tama po. Isa lang po pagkakamali niya. Hindi po niya niluto muna tong yung gagawing lasagna. So, inoven niya ngayon. Inoven niya. Pagdating namin, my friend, anong gusto niyo ba inumin? Wine? O, sabi ko, Sprite lang ako. Tsaka nag-cook pa siya anong bread, Alam niyo yun, yung mga special bread na mahaba, Luto pa siya, tapos nilagyan niya ng garlic. Ang ganda ng presentation. Sabi niya, let's eat! Kaya na kami. Eto na ngayon, nung naupo na kaming apat, unang kagat nung kaibigan ko, napatingin sa akin. Tapos ngumunguya. Yung nguya ng bibig niya, talagang malaking nguya. Ganon. Yung nguyang nguyang hindi pa madurog, gano'n. Ganon. Tapos, lumabas yung friend ko, kumuha ng mga drinks, nagtanong sa akin, Brad, di ba cook ka? Nagluluto ka? O bakit? Paano kaya niya ginawa to? Bakit? Masarap ba? Titikman mo. Ako na naman, piniraso ko ng tinidor. Pag ganun ko ng tinidor, lumuha lahat yung beef. Naiwan to. Di maputol. Sabi ko, teka. Eto na, bumabalik na ngayon si Loco. Pare! Ayos tong lasagna mo, special Uy, inaral ko pa yan Inaral pa raw niya from, ewan ko, I'm not wrong sa Facebook o basta inaral daw niya. Inaral ko yan ganun pa, matapang pa sumagot, inaral daw niya. Kaya lang sabi ko, tama naman yun, masarap yung beef. In fairness, masarap yung beef. Yun lang natapos kami kumain, lahat na nakain namin, beef lang. Hindi namin nakain to kasi hindi po niya pinakuluan tong bago niya nilatag sa tray. So akala daw niya, lalambot daw ng ganun yun kasi yung oven. Ay ba hindi lalong kukunat yan mababasa siya tapos pag nabasa na oven mo, lalong kukulat yan pag lumamig yan. Ganun na nga po nangyari. So, simula ngayon nung what happened, yung ganong kwento, lagi na siya tumatawag sa akin, Brad, ano bang gagawin doon sa ganon? Brad, ano bang gagawin? Ngayon, he's always watching my show. Tutuwa siya. Sabi niya, lahat daw ng episode ko nasusundan niya. Ang nakakatawa sa kanya, kinokopya sa notebook. Sabi ko, huwag mo lang kopyahin. Matapos ko lang yung 100 recipe, if I finish the 100 recipe, I'm going to make a cookbook. Pamimigay ko po sa mga watcher. Naku, ang matindi ngayon, mga kakoki, dumami watcher ko. Paano yung mga taga-US? Paano yung mga taga-Las Vegas? Di ba? Kasi originally, before I have a collaboration with the people in Pilam TV network. Sa Manila lang po talaga tayo, sa Pilipinas. Diyan sa YouTube, sa Facebook. Marami po tayong mga taga-subaybay. Ang problema, mga kakoking, nag-collab tayo ngayon sa Pilam TV, mas dumami taga-subaybay ko. Diba? But anyhow, without any promise, but I will make the maximum printing that I can do for the cookbook. Padala ko na lang po dyan sa Pilam TV, then let the Pilam TV make something like whoever talagang masugid ng manonood ng Pilam TV, siguro yun na lang ang bigyan niya ng mga cookbook, di ba? But as a promise, kung gaano po karaming mapiprint ko, wala pong problema. I will do it para po sa inyo. So don't forget, always remember, lutuin nyo po muna to. Huwag po kayo gagaya doon sa kaibigan ko, ha? Then, optional po dito is oil or margarine. Then, malapit na po to, put some salt on this. Doon sa water na, para po tayo nagluluto ng spaghetti, para po yung noodles natin magkaroon ng lasa.
So, lagyan po natin ng salt, yung water, nagbo-boil. Habang niluluto po natin tong ating gagawing lasagna. Ayan. So, mamaya makikita nyo. Ayan. So, ang proseso po nito, okay, the pad, you're going to put first put some sauce on the bottom, then you pad, then yung beef, then more of cheese, the melted cheese, then the pad again, same procedure until you reach on the top. Yung pinaka-top po natin. Now, there is a different style of cooking of baked lasagna si Master. Lalagyan ko po ng parsley. Ayan. So, yung baked lasagna ni Master, lalagyan ko po ng veggie. Yan, parsley. Masarap po to, mga kakuking. Pakita ko lang siya just to prove. Nakakain po ng hilaw to. Pero po to, pag na-mix mo po to sa lasagna, napakasarap. Nagbe-blend po yung lasa pagka kinain nyo. It's not only the noodle fat and the beef that you will taste and the cheese. Magme-merge po yung lasa ng parsley. Yeah, pero nakita ko sa inyo, kinain ko na hilaw. Yung before when I cook ampalaya, kinain ko rin yung hilaw, yung ampalaya. A lot of people is eating ampalaya kahit po hilaw. Talong. Do not watch some of the mukbang in Facebook. Wag niyo po ipapanood sa mga bata yun. Hindi rin po maganda yun. There are some mukbang like shrimp mukbang. Pagkahuli ng hipon, gumagalaw pa. Kinakain na po, di pa niluluto. Medyo critical po yung ganun. Pinapanood sa mga bata. So, lalo na tayo mga parents, we always care for our children and that we will see to it yung mga pinapanood nila nasa tamang tema. That's why some of the movie, some of the teleserye na you're going to watch on the TV. Ano yun? Yung TLDS bang ganon? Yung mga babala. Lalo na sa Channel 7. Yan, kasi meron po mga mapapanood nyo ng mga anak nyo sa TV na hindi po tama sa tema sa edad nila. Kaya being the rules on having the show on the TV, binibigyan po ng babala yung mga manonood. Ito naman po kay Master, hindi naman po rated hindi ko naman kayo bibigyan ng babala. Dahil ito po, kahit mapanood po ng mga bata to, mas maganda po makita nila at mapanood dahil they will have the advanced learning on cooking. Na po. Lalo na po yung mga batang lalaki. Ito, kahit tininin niyo po tanong nyo, in any person, pag ang lalaki po, ang bata, lalaki, natutong magluto kaysa sa babae, mas masarap po magluto ang lalaki. Yan, pagmamalaki ko po sa inyo, mga kakuking. Totoo po yan sinasabi ko sa inyo. Yan, mga kakuking. Lapit na yan. Prepare muna tayo while we are having a time to wait for this. Mag-ano po muna tayo. Yan. Yan. Maglaro muna tayo, mga kakuking. Let's play. For me, cooking is playing. Mag-play po muna tayo, mag-ano po muna tayo ng cheese. Ayan, mga kakuking. Kasi itong lasagna, mga kakuking, napakasarap po nito pag maraming cheese. Sa totoo lang. Huwag yung pagdadamutan ng cheese to lulutuin natin. Ayan.
Just for your information, what we were going to use is the quick melt cheese. Ito po yung mainitan lang ng konti. Natutuno na. Ayan, mga ka-cooking. Ayan. The more cheese, the merrier. Yung pan-toppings po natin, I also prepare mozzarella cheese. Na po, mga ka-cooking. Pero siyempre, yung sa loob ng lasagna, kailangan siya melted. Nagme-melt. Na po, para maganda siyang tignan. Ayan. Pag nakikita ko to niluluto ko, pinakukuluan ko, naalala ko talaga yung kaibigan ko. Disappointed siya. Kasi ayabang niya, sabi niya, pagluluto ko kayo, dito kayo bukas kakain. May malulutuin mo? Baked lasagna raw. Wow! Ngayon, pag nakikita ko talaga to, niisip ko lang ito. Kanina pa tayo nagpapakulo dito, tagal lumambot to. Tapos siya, niulog niya doon sa tray, nilagay niya sa tray. Hindi niya niluto yung pad noodles. Apo, sabi ko. Kaya kanina pa tayo naghihintay, mga ka-okay. Oh, sabi nga sa'yo, maglaro muna tayo, mag-get muna tayo ng cheese. O yan, mga okay. Kaya tayong cheese. Tingnan muna natin to, baka mapasobra. Oops, sorry. Baka mapasobra naman. Ayan. Hindi pa pwede, mga ka-okay. Cannot be. Kaya kung mapapansin mo siya, mga ka-okay, hindi siya naninikit kasi meron siyang oil. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Yung kasing iba, mga ka-okay, pampadagdag, pamparami raw ng lalagyan nila kasi ng ng mushroom. Yung baked lasagna. Si Master po talagang yan, yung simple luto lang talaga yan. Lapit na. Okay, konting-konti na lang kay Melo. Yung iba naman po nito ang ginagawa, mga ka-okay, sabihin ko lang sa inyo, may kanya-kanyang style. Yung iba naman, binababad po sa tubig. Ito. Itong itong pad noodles. Binababad sa tubig ng mga 30 minutes. Tapos tsaka magpapakulo ng water. Tsaka niya papalambutin doon sa pinakulong water. Ayan. Si Master po kasi, ang gusto ni Master, medyo may kunat ng konti. Pero wag malutong. Ano po? Kasi pag malutong, lutong bagyo yun. Pagka yung pakunat-kunat, lutong Pilipino, lutong Manila yon kay Master. Ayan. Joke lang, Boyet, baka nanonood ka. Baka sabihin mo, hanggang ngayon kinikwento ko yung lasagna mo. But, yet, Boyet, I'll tell you, it's a lesson. Diba? The lesson there is that kahit hindi mo pa kabisado magluto ng lasagna, you try to cook on your own. Lagi po natin tatandaan, mga ka-cooking, pag hindi po tayo nagkamali sa buhay, hindi po tayo matutuwid. Kailangan po magkaroon tayo ng isang pagkakamali sa ginagawa natin para po matutunan natin imperfectly yung gagawin nating mga hakbang. Ayan. Kasi sabi nga nila,
Nobody's perfect. Na po. Sa kasarian ng tao, sa pag-uugali, hindi po kung mabait ka, hindi po lahat ng buong buhay mo ay mabait ka. Na po. Sa pagluluto, sabi nga nila, kahit na chef ka, nagkakamali ka pa rin. Ano po? Kaya nga yung mga chef, FYI, mga kakuking ha, continuous ang study niya mga yan ha. Baka akala nyo kung, chef na ako ha, may diploma na ako. Mga kakuking, you're wrong. Lahat po ng masteral is a continuous learning. Yung nga tinatawag, master ka na, when you learn it to another mastery, ano po, yun na po ang tawag added sa skills mo. Yan. Yan mga okay ha. For master yan ha. Galing kay master yan. So, halimbawa ako. Ako po, halimbawa ako, no? Graduate po, halimbawa, ayan, graduate ako ng engineering. Ano po? Pag nasabak ka na sa trabaho, na-master mo na yung trabaho ng ininyero, that will call a solid skills as an engineer. Yan. Hindi mo sabi, civil engineer ako ha. Graduate ako. Kaya nakapagpatayo ka na ba ng bahay? Nakaguhit ka na ba ng plano? Hindi pa. Graduate ka pa lang, inaral mo pa lang yung sikreto paano gagawin, yung mga formula. But to do it in actual, mga kakuking, like cooking, when you do it in actual, and when you learn, kahit pikit po mata mo, you can cook, that is already skills. Yan. Yan mga kakuking ha, hindi lang pagluluto tinuturo ko sa inyo ha. Yan mga kakuking, pwede na tayo, makunat-kunat na. Kasing kunat ng cameraman ko. Ayan. Yan mga kakuking. Kailangan medyo nakukurot-kurot po eh. Yan. Kaya tayo mga kakuking, I just going to repeat it. Pag tayo po nakapagtapos, nakahawak ng diploma, wag po muna lalaki ulo natin. Hindi pa po tayo skilled. Ano po? You just graduated from the basic learning in the school. So, ang kailangan mo po muna is masabak sa larangan ng kagalingan. Yan, mga kakuking. So, when you experience that particular things, ayan na po. Tatawagin ka ng master. Tatawagin ka ng skilled. Ha? Yun, alam mo, magaling na engineer yun. Yun, alam mo, magaling na cook yun. Ayan. Okay, mga kuking. Tama na muna yung kwento natin. Magalan muna tayo ito. Ito muna yung susunod natin, mga kuking. Kailangan nating isunod ang beef. Ayan. Okay. Mga kuking. Tayong beef. What we need? Tayo to. So, initin mo natin yung ating pot. Okay. Yan. While ago, we are talking about skilled, we are talking about schooling, mga kakuking. Would you believe na meron din po naman na hindi po nakahawak ng diploma, pero ang gagaling. Ang gagaling, alam nyo. Ako simulat sa pool, just to ask me, mas believe po ako sa mga taong mabilidad kaysa sa matalino. Ayan, tatandaan niyo po yan. Magkaiba yan mga kakuking. That's different. When you say, ikaw ay isang matalinong tao, ikaw ay isang magaling na tao, magkaiba po yun, mga kakuking. Bibihira po sa balat ng lupa yung pinagsama yung matalino at magaling. Birang-bira po yun. Siguro masasabi kong pinagsama yung talino at galing. Yung po mga tawag dito, yung mga by the book. Ano po?
by the book. They learn from the book. They practice it from the book. And they apply it on actual from the book. So, lahat po yan. Sinundan po yan. So, yan. Posible po yan. Posible mangyari yung matalino at mataas ang skill. Pwede po mangyari yan. Mga kokig, yan. Kaya minsan, kayo nakakakwento na pag-uusapan natin mga kakoping. Pero still, everything that we are talking about is the learning process. Yung pag-aaral din po at kaalaman. Ayan. Hindi nyo natatanong si Master. Si Master po, hindi ako siya ni Baron, encyclopedia man po si Master. Unang-unang karir po, mga okay. First work is I'm selling encyclopedia. So, ayan. Nabanggit ko na sa inyo before yan. So, just imagine, yung binibenta ko noon, I've been on the marketing side for 17 years. 17. Kahit po nakapikit ang mata ko, mga ka-okay. Kabisado ko yung laman ng 32 volumes. Dahil yun po ay pinapamemorize sa amin eh. Yan. Yan, mga ka-okay. Tinitira na natin yung beef. Okay. Pag-usapan muna natin itong beef. Yan. Kaya tatanungin ko, I'm going to ask you, ka-cooking. Pag kayo kumakain ng beef, anong gusto niyo? Medium rare? Ha? Anong gusto niyo? Yung tama lang na pag yung beef parang hilaw-hilaw? O medyo luto naman? O yung lutong-luto? Ayan. We're talking about beef, ha? Mga ka-cooking. Ako po muna sasagot, ha? Kapag kumain ka po no well done, the beef. So, well done. Sir, may I know what is your prepared cook from the beef? Sabihin nung order, well done. Pagbalik ngayon ng waiter, well done nga. Kulang na dumikit yung kawali sa pag-serve sa pagkain niya, well done eh. Dahil makaka-okay, iba po itsura na well done. Ha? Si beef po kasi, the more na niluluto mo ng matagal, makaka-okay, huwag mo pong patagalin kainin. Baka ipalo mo sa ulo na nag-serve. Titigas po siya, makaka-okay. Yan, that is the disadvantage of well done, mga ka-cooking. So, mas masarap po kumain ng beef yung medium rare. Ayan, yung medium, yung medyo pag hiniwa mo po, medyo parang konting fresh pa yung beef sa gitna. Pero luto po yung labas. Subukan nyo lang po mga ka-cooking, kumain kayo ng dalawang yun. Well done at saka yung medium rare. Mga ka-cooking. Ibang-iba po. Ibang-iba. Ngayon, itong sa lasagna natin, kaya ako natanong sa inyo. Ito po, gagawin lang natin golden brown. Ayan. Yung medyo na golden brown na po siya, pwede na po natin hanguin to. So mga cooking, lagyan natin ng paper, please. Yan po natin ng salt. Ayan. Ayan. Kasi mga kakuing, remind nyo yung noodles po natin, tsaka to, lulutuin pa po natin yon. Kaya, gagawin natin dito kay beef,
golden brown lang. Ayan. Okay? Ngayon, para medyo lumasa yan, mga kakukting. Yan. So, kaya tayo mayroong margarine dito. Lagyan natin ng 1/4. Yan, mga kakukting. Kasi hindi ako lagay masyado mantika, di ba? So, butter. Margarine. Yan. Para bumango po yung beef. Yan. Yan. Yan natin ng paminta. Hindi pa po tayo tapos dyan. Niluluto pa rin natin ng golden brown yung. Ayan. Ewan ko mga ka-cooking, if you are watching some tawag dito, yung mga ibang American movies about cooking. Alam nyo, magugulat kayo sa kanila mga ka-cooking. Yung beef, kinatay. Nakatay sila ng beef. Pagkatapos sila katayin mga ka-cooking, in-slice yung beef. Napaka manipis. Then, sinawsaw lang sa apoy. Ginanon lang, oh. Sinilab lang sa apoy. Then they eat directly. Nag-try ako niyan. Okay. Walang timpla yung beef. In-slice ko lang ng manipis. Fresh beef, ha. Doon kasi sa Cayman Island, marami nagkakatay ng baka. So, bagong katay, magalaw-galaw pa yung laman. Yung nerve, yung beef. Bumili ako ng parting pigi. Siguro around mga 5 to 7 kilos. Dinala ko sa bahay. Ginaya ko yung isang Amerikanong nakita ko doon sa may dagat. Ini-slice ko siyang manipis na manipis. Tapos nag-ano ako ng grills. Nag-grill. Nagapoy ako. Mga kakukking, pagkahiwa ko ganyan, binudburang ko lang ng iodized salt. Sinilab ko lang ganun sa apoy. Sa parilya. Mga 10 seconds. Kinain ko. Ang sarap na lasa-lasa yung beef. Totoo lang. Minsan nami-miss ko yun eh, pumunta sa dagat. Kaya lang problema, pag nag-out of town ka, kumain ka sa dagat, wala ka naman nabibili yung bagong katay na beef. Wala. Palengke, meron. At kung bibili ka, babaw mo, mapupunta ka sa grocery. Hindi na po fresh yun eh. Tama ako eh. Kaya natin tomato sauce. Na golden brown na yung mga cooking. Okay? Yan na. Yun. Golden brown. Yan natin to. Okay. This is yun. Okay. Yan, mga cooking. Ngayon, para isang maganap na lasagna ito, mga cooking. Ayan natin cheese to. Yun. Quick melt. Mga cooking. Quick melt. Nilagay ni Master. Ito po yung mamaya na natin timplan. You must put iodized salt na
Mamaya na po, timplahan niyo muna, tikman niyo muna. Kasi yung hot noodles natin o lasagna is timplado po. Ayan, mga okay ha. So, nilagyan ko siya ng cheese. Yan, quick melt. Alright. Wow. Mga ka-cooking. So, prepare natin yung oven natin. Mga ka-cooking. Sa 180 degrees. Yan. Mga ka-cooking. Yan na, oh. Nagme-melt na yung cheese niya. Kasi nainitan. Add some more. Sarap nito, pag kinain mo yung parang naglalaway yung cheese. Pag giniwa mo siya, hinahabol yung, pag giniwa mo, hinahabol ka ng cheese. Alam mo yun? That is the perfect baked lasagna. Hindi po tinipid sa cheese. Ito pong quick melt na nabili ko is 200 plus. Ganito kalaki. Ayan. 900 grams. O, swerte ni quick melt ha. Naka-commercial ko ha. Baka naman. Ayan. Mga ka-okay. Preparing yourself. Ayan na po yan. Di mo po kailangan masyadong prepare tayo dito kay noodles. Alright. Ayan. Ang style ko dito mga ka-cooking. Ayan. Yan ang style ko dyan. And I cook it. Yan. Medyo mahaba si noodles. Tingnan natin. Kumaba to. Next. Yan. Yan lang, sakto lang po sa tray mga ka-cooking. Ayan. Ayan na mga ka-cooking. Yan na yun. Ulay natin. Naano na yung cheese, oh, natunaw na. Ay mga ka-cooking. First layer. Yan. Mga ka-cooking. Kaya ating cheese. Okay. Let's put the second layer. Mga ka-cooking. Yan. Si Boyet nanonood yan. Boyet. Nakita mo to? Boyet. Ha? And cut this. Put it there. Mga ka-cooking. Sarap niyan. Yan. Okay. Na natin, open natin.
Kilat, mga kakuking. Yun. Mga kakuking. Lagyan natin ng cheese. Maamoy na yung ating ubin. Sandali lang. Mainit. Wow. Dahil lang. Nauna natin.